Tahimik ang gabi. Ang buwan ay nakabalandra sa kalangitan na tila nagbabantay sa aking pagtulog. Sa mundong ito, ako'y simpleng dalaga lamang. Ngunit sa aking mga panaginip, ako ay isang tagapagtanggol ng hinaharap. Sa tuwing ako'y natutulog, ako'y dinadala sa ibang dimensyon, kung saan ang kinabukasan ay tila isang bukas na libro na aking binabasa. Hindi ko maalala kung kailan ito nagsimula. Marahil noong gabing ang ulan ay bumuhos ng walang tigil at ako'y nagising sa isang panaginip na tila totoo. Nakita ko ang isang malaking baha, mga tao'y nagkakagulo, at ang tubig ay tila walang hangganan. Kinaumagahan, sa balita, eksaktong-eksaktong nangyari ang aking nakita. Mula noon, gabi-gabi, ako'y nagigising na may bagong kaalaman sa isang sakunang parating. Ngunit hindi ito isang biyayang dapat ikagalak. Sa halip, ito ay isang sumpang tila nagpapabigat sa aking isip. Paano ko maipapaliwanag sa iba ang aking mga nakikita? Sino ang maniniwala sa akin? Sa bawat panaginip, ako'y nagigising na may kaba. Paano kung sa susunod, ako ang nasa gitna ng sakuna? Isang gabi, ako'y nanaginip na naman. Nasa isang malawak na disyerto ako, walang kabuhay-buhay. Ang init ay hindi ko maramdaman, ngunit ang takot ay tila apoy na sumusunog sa akin. Sa kalayuan, isang malaking alon ng buhangin ang paparating. Tila isang higanteng halimaw na handang lamunin ang lahat ng nasa landas nito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit ako'y tumakbo, tumakbo ng tumakbo. Ang puso ko'y kumakabog ng tila gusto nang kumawala sa aking dibdib. Ako'y nagising na pawisan, ang aking puso ay parang tambol sa bilis ng tibok. Ako'y bumangon at lumabas ng bahay upang huminga ng sariwang hangin. Ngunit kahit sa labas, damang-dama ko ang tensyon. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala ng paparating na panganib. Kinabukasan, habang ako'y naglalakad papunta sa tindahan, may naramdaman akong kakaiba. Ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain, ngunit pakiramdam ko ay may kulang. Tila ba may aninong bumabalot sa buong bayan. Parang ako lang ang nakakaalam ng nalalapit na panganib. Habang ako'y nasa tindahan, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Siya'y may daladalang baston. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi ngunit hindi ko maintindihan. Nakikita mo rin ba, Hija? Ang tanong niya, na tila isang sibat na tumama sa aking puso. Nagulat ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, kahit alam ko kung ano ang kanyang tinutukoy. Ang hinaharap, sagot niya habang ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa akin. May darating na panganib at ikaw ang susi. Ako'y natigilan. Paano niya nalaman? Sino siya? Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa akin ng mga katanungan na tila mga bituin sa isang madilim na kalangitan. Kumikinang ngunit hindi maabot. Ngunit bago pa ako makapagtanong, siya'y naglakad palayo. Iniwan akong puno ng pag-alala. Sa kanyang pagtalikod, may iniwang piraso ng papel sa aking kamay. Isa lamang itong simpleng mensahe, ngunit tila isang sumpa na maghuhudyat ng bagong kabanata ng aking buhay. Maghanda ka, sabi ng mensahe, darating ang higit na malalang sakuna. Pagmulat ng aking mga mata, ang bigat ng aking dibdib ay tila hindi pa rin nawawala. Parang bangungot na patuloy na sumusunod sa akin ang mga pangitain sa bawat gabi. Nitong mga nakaraang linggo, ang mga panaginip ko'y tila nagiging mas malinaw, mas detalyado, at mas nakakatakot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito, ngunit alam kong kailangan kong kumilos bago pa man magkatotoo ang mga sakuna. Nagsimula ang lahat isang mapayapang gabi. Nakita ko ang sarili ko sa gitna ng isang masikip na kalsada. Mga tao'y nagmamadali at tila hindi pansin ang papalapit na panganib. Sa isang kisap mata, ang langit ay nagdilim
at isang malaking lindol ang yumanig sa lupa. Bumukas ang lupa, nilamon ang mga gusali, at ang mga sigaw ng tao'y umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lugar. Nagising akong pawis na pawis at nanginginig. Alam kong hindi ito basta-basta panaginip lamang. Sa unay, inakala kong bunga lamang ito ng stress. Ngunit nang magsimulang magkatotoo ang mga panaginip ko, kinilabutan ako. Ang unang sakuna ay eksaktong nangyari tulad ng nakita ko sa panaginip. Isang lindol ang tumama sa isang lungsod, nagdulot ng matinding pinsala at maraming buhay ang nawala. Ang pagkakakilanlan ko sa aking kakayahan ay naging pabigat sa akin, ngunit naramdaman ko rin ang responsibilidad na gamitin ito para makatulong. Ngunit paano ko ba maipapaliwanag ang aking mga panaginip sa iba? Sino ang maniniwala sa akin? Isang simpleng dalaga na nananaginip ng hinaharap. Puno ng pag-aalinlangan, nagdesisyon akong ilihim muna ito at mag-obserba. Sinubukan kong isulat ang bawat detalye ng aking mga panaginip sa isang lumang kwaderno, sa pag-asang makakatulong ito sa akin sa pag-unawa kung paano ko maiiwasan ang mga susunod na sakuna. Isang gabi, isa na namang nakakakilabot na panaginip ang dumalaw sa akin. Nasa isang malawak na open field ako, puno ng mga tao na nagdiriwang. May mga ilaw at musika at lahat ay masaya. Ngunit sa gitna ng kasayahan, biglang may sumabog na malakas at ang mga tao ay nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Nagising akong humihingal at alam kong kailangan kong kumilos. Kinabukasan, nagdesisyon akong kumontak ng isang lokal na opisyal. Kailangan kong subukang ipaliwanag ang sitwasyon kahit gaano pa ito kahirap. Sa isang maliit na opisina, kinausap ko si Aling Linda, isang kilalang community leader. Hindi ko alam kung paano sisimulan, kaya't nagpakilala muna ako. Ako po si Lea, sabi ko sa kanya, at may nais po akong ibahagi na maaring makapigil sa isang sakuna. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala, ngunit pinili kong maging tapat. Alam ko pong mahirap paniwalaan, pero may mga panaginip po ako na nagkakatotoo, patuloy ko. At may isa po akong napanaginipan na maaaring makapagligtas ng maraming buhay kung makikinig kayo. Sa unay tila, nagdadalawang isip si Aling Linda, ngunit nang banggitin ko ang detalye ng aking mga panaginip, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nakita ko po ang lugar ng selebrasyon. Mayroong malaking pagsabog na magaganap. Dagdag ko pa. Tumango si Aling Linda at sumagot. Nakakatakot isipin, pero kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating gumawa ng aksyon. May plano ang barangay para sa isang malaking pagtitipon sa susunod na linggo. Kakausapin ko ang mga opisyal. May bahagyang ginhawa sa aking dibdib nang marinig ko iyon. Sa wakas, may isang taong nakikinig. Ngunit sa aking pag-uwi, isang bagay ang hindi ko maalis sa aking isipan. Ang mga detalye ng pagsabog. May nakita akong isang pamilyar na mukha sa gitna ng kaguluhan. Isang taong kilala ko. Ang aking kapatid na si Daniel. Nagimbal ako sa aking natuklasan. Paano kung hindi ko siya mailigtas? Napaupo ako sa gilid ng kama, puno ng pag-aalala at takot. Ngunit sa kabila ng aking pangamba, isa lang ang malinaw. Hindi ako pwedeng magkamali. Kailangan kong hanapin ang paraan upang mabago ang nakita kong hinaharap. Habang lumalapit ang araw ng pagtitipon, tila mas gumugulo ang aking isipan. Isang gabi bago ang event, nanaginip akong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa aking napanaginipan. Isang boses ang narinig ko, malamig at puno ng misteryo. Hindi mo maiiwasan ng tadhana, sabi nito, ngunit maaari mong baguhin ang landas. Nagising akong puno ng katanungan. Ano ang ibig sabihin ng boses na iyon? At paano ko mababago ang landas na sinasabi nito? Sa aking pag-iisip, naramdaman kong may hindi pangkaraniwang mangyayari.
Handa na ba akong harapin ang kinabukasan na hindi ko pa lubos na nauunawaan? Mula nang masimulan kong mapanaginipan ang hinaharap, tila ba ang bawat gabi isang pinto, patungo sa isang mundong hindi ko lubos na nauunawaan. Sa bawat pagmulat ng aking mata, tuwing umaga, dala ko ang mga alaala ng mga kaganapang hindi pa nagaganap, ngunit tiyak na magaganap. Mga sakunang nagpapaikot sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang gabi na iba ang aking napanaginipan. Isang gabi na nagdala ng kakaibang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Sa halip ng mga eksenang puno ng kaguluhan at kalamidad, isang tahimik na dilim ang bumalot sa akin. Nasa isang lugar ako na hindi ko matukoy. Walang mga pahiwatig, walang ingay, tanging katahimikan lamang. Nagsimula akong maglakad, pagamat wala akong direksyon. So ang bawat hakbang ay tila ba may bigat? At sa bawat paghinga, ramdam ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maunawaan. Sa kalagitnaan ng dilim, isang liwanag ang biglang umusbong mula sa aking harapan. Isang liwanag na hindi ako natitinag, kundi nag-aanyaya. Habang palapit ako ng palapit sa liwanag, ang paligid ay unti-unting nagiging malinaw. Nakita ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng isang salamin. Ngunit sa halip na makitang muli ang aking refleksyon, isang kakaibang imahe ang nagpakita. Isa itong dalaga, ngunit hindi ako, kundi isang estranghero na tila ba kilalang kilala ko na. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-unawa, ngunit may itinatagong lihim. Bakit mo ako pinapakita sa sarili ko? Tanong ko, bagamat sigurado akong hindi niya ako maririnig. Ngunit, laking gulat ko nang siya'y sumagot. Dahil ako ay ikaw, at ikaw ay ako. Wika niya habang ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Ako ang bahagi ng iyong pagkatao na pilit mong tinatanggihan, ang bahagi na may hawak ng katotohanan. Ang kanyang mga salita ay parang mga piraso ng palaisipang walang sagot. Ngunit bago pa man ako makapag-usisa, ang kanyang imahe ay naglaho at kasabay nito ang liwanag. Muli akong binalot ng dilim, walang ibang naiwang palatandaan, kundi ang kanyang boses na bumubulong sa aking pandinig. Nagising ako mula sa panaginip na iyon na may kakaibang pakiramdam ng pangamba. Alam kong may mensahe ang mga imaheng aking nakita, ngunit hindi ko pa ito lubos na maunawaan. Sa buong araw na iyon, hindi mawala sa isip ko ang salamin at ang dalagang nakita ko roon. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagtataglay ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko pa naiisip. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong unti-unting nawawala ang aking kakayahang makita ang hinaharap. Ngunit sa halip na magdala ito sa akin ng kaginhawaan, lalo akong nababalisa. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit, sa kabila ng pagnanais kong makalaya sa bigat ng aking mga panaginip, tila ba may nawawala sa akin? Isang gabi, hindi ko na matiis ang mga katanungang bumabagabag sa akin. Nagdesisyon akong muling harapin ang salamin sa aking panaginip. Sa aking pag-idlip, hiniling ko sa aking sarili na muling makita ang dalaga, na marinig ang kanyang boses na puno ng pag-unawa. Sa aking paglalakbay, pabalik sa madilim na lugar, ako'y nagulat sa aking natuklasan. Sa gitna ng dilim, hindi isang salamin ang bumungad sa akin, kundi isang pinto. Isang pinto na tila ba matagal nang naghihintay na mabuksan. Hindi ko alam kung ano ang aking makikita sa likod nito, ngunit ang isang bahagi ng aking sarili ay nagnanais na malaman. Sa aking paglapit, ramdam ko ang pagtibok ng aking puso. Mabilis, puno ng kaba at pananabik. Nang buksan ko ang pinto, isang liwanag ang bumungad sa akin. At sa loob nito, nakita ko ang aking sarili, ang aking refleksyon. Ngunit hindi ito refleksyon. Sa halip, ito ang dalaga mula sa salamin. Ngayon, malinaw na siya ay hindi estranghero.
kundi ang bahagi ng aking pagkatao na matagal ko nang tinatakasan. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Tanong niya na puno ng kahulugan. Sa puntong iyon, alam kong wala ng atrasan. Ang katotohanan ay nasa aking harapan at ito'y kailangang harapin. Ngunit bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, biglang nagbago ang lahat. Ang liwanag ay naging anino at ang dalaga ay nawala. Naiwan akong nag-iisa sa isang mundo ng dilim. At doon ko naintindihan, hindi ko paganap na nauunawaan ang kanyang mensahe. Ngunit alam kong ito ang susi sa lahat ng aking mga panaginip. Kailangan ko siyang muling matagpuan. Ngunit paano? At ano ang magiging kapalit ng kaalamang ito? Ang mga tanong na ito ang nag-iwan ng isang mapait na twist na nagtulak sa akin sa isang bagong landas na puno ng mga misteryo at panganib. At sa dulo ng landas na ito, alam kong ang hinaharap ay naghihintay na aking tuklasin. Ngunit hindi ko alam kung handa ba akong harapin ito. Sa bawat umaga, sa muling pagmulat ng aking mga mata, tila isang pelikula ang naglalaro sa aking isipan. Isang pelikula na hindi ko nais na panoorin, ngunit hindi ko maiiwasan. Isang pelikula ng hinaharap, malabo, magulo, at puno ng sakuna. Ang mga pangitain ay mas lalong tumitindi at unti-unti ang mga detalye ay nagiging mas malinaw. Ngayon, sa bahagi aat ng aking kwento, ang mga bangungot ay tila nag-uumpisa ng maging bahagi ng aking realidad. Isang gabi, sa aking panaginip, nakita ko ang isang malawak na kagubatan. Ang mga puno ay matatayog at tila walang katapusan. Sa una, ang tanawin ay mapayapa. Ngunit sa isang iglap, nagsimulang lumagablab ang apoy mula sa mga dahon. Ang mga ibon ay nagtatakbuhan palabas, at ang usok ay umakyat sa kalangitan, nagdudulot ng makapal na ulap na nagtatago sa liwanag ng buwan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig ko, pabulong ngunit malinaw. Ikaw lang ang makakapigil nito. Nagising ako, nang tila may pumukaw sa aking kalooban. Alam kong hindi ko dapat ipagwalang bahala ang panaginip na iyon. Sa mga nakaraang araw, ilang beses ko nang napatunayan na ang aking mga panaginip ay hindi simpleng mga katang-isip. Ang mga ito ay babala, mga mensahe mula sa hinaharap na nagbigay sa akin ng responsibilidad na hindi ko hiniling ngunit hindi ko rin matakasan. Agad kong tinawagan si Tio Manuel na isang bantay sa kagubatan. Alam ko na, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, siya ang tanging makikinig sa akin. Tio, alam kong mahirap paniwalaan, ang sabi ko. Pero kailangan mong maghanda. May darating na sunog sa kagubatan. Narinig ko ang pag-alala sa kanyang boses, ngunit may bahid ng pagdududa. Bata, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ito biro, sagot niya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagtagumpay akong kumbinsihin siya na maghanda. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang maglinis ng paligid ng kagubatan. Inalis ang mga tuyong dahon at mga bagay na madaling magliyab. Patuloy akong nagdarasal na sana'y hindi mangyari ang aking nakita. Ngunit alam kong ang mga panaginip ko ay hindi basta-basta nagkakamali. Isang gabi, habang nag-iisa sa aking silid, muling dumating ang isang panaginip, ngunit sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa kagubatan. Nakita ko ang isang lalaking hindi ko pa nakikilala. Siya ay nakatayo sa isang kalsada kung saan naglalakad ang maraming tao. Biglang bumuhos ang ulan, malakas, mapangwasak. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatayo, tila hindi natatakot sa bagyo. Sa kanyang kamay ay may hawak na payong, ngunit hindi niya ito binubuksan. Sa likod niya, isang bangin ang unti-unting nagbubukas, nagbabanta sa kanyang buhay. Nagising ako na may kaba sa dibdib. Sino ang lalaking iyon? Ano ang ibig sabihin ng kanyang payong na hindi binubuksan?
Hindi ko maialis sa isip ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, na tila puno ng lihim. Kinabukasan, sa aking paglalakad, papunta sa paaralan, sa kabila ng aking pag-iingat, ay nakalimutan ko ang aking mga pangarap. Ngunit sa isang iglap, sa gitna ng masa ng mga tao, nakita ko siya. Ang lalaki sa aking panaginip. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit sigurado akong siya iyon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang postura, lahat ay eksakto sa nakita ko. Kinabahan ako, ngunit alam kong hindi ako maaring magdalawang isip. Nilapitan ko siya, kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig. "Excuse me," sabi ko. "Alam kong ito ay kakaiba, pero kailangan kitang balaan. May panganib na darating at kailangan mong mag-ingat." Sa aking pagkagulat, ngumiti siya. "Alam ko," sagot niya, "at ikaw ang dahilan kung bakit ako narito." Hindi ko maipaliwanag ang kanyang mga salita. Paano niya ako nakilala? Ano ang ibig sabihin ng kanyang nangiti? Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong may mas malalim na koneksyon sa pagitan namin, isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong alamin kung sino siya, ngunit tila siya'y isang anino na biglang naglaho sa dilim. Ang kanyang pagkakakilala sa akin, ang kanyang misteryosong ngiti, ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. At sa isang iglap, naisip ko ang aking mga panaginip. Ang mga ito ba ay babala lamang o may mas malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari sa akin? Isang gabi, muling bumalik ang aking mga pangarap, ngunit sa pagkakataong ito, ang lalaki ay muling nagpakita. Sa kanyang kamay ay may hawak na isang bagay, susi. "Ikaw ang susi," sabi niya. "Ikaw ang susi sa pag-unawa sa lahat ng ito." Sa aking paggising, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang aking mga panaginip ay nagsisimula pa lamang, at ang misteryosong lalaki ay tila may hawak na sagot sa lahat ng aking katanungan. Sa dulo ng kwento, isang mensahe ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. "Alam ko ang mga pinapanaginipan mo, at ako ang susi sa iyong hinaharap. Sa bawat paggising ko tuwing umaga, tila ba may bagong mundo akong kinakaharap. Ang mga panaginip ko'y hindi na simpleng alaala ng mga narinig na kwento o nabasang nobela. Sila'y naging babala ng hinaharap, isang kakayahan na unti-unting nagiging pabigat sa aking kalooban. Hindi ko na mabilang ang mga sakuna na aking napanaginipan at natulungan kong maiwasan. Ngunit sa bawat pagligtas, parang may kapalit ito sa akin. Isang piraso ng aking pagkatao ang nawawala. Ngayon, habang nakaupo sa gilid ng aking kama, sinisikap kong unawain ang mga detalye ng huling panaginip. Isang sunog sa palengke ng aming bayan ang aking nakita. Ang apoy ay sumiklab mula sa isang lumang tindahan ng tela. Sa aking panaginip, ang hangin ay puno ng usok at ang mga sigaw ng mga tao ay umaalingaw sa paligid. Nakita ko ang mukha ng tindira, si Aling Rosa, na puno ng takot habang pilit niyang inililigtas ang kaniyang mga paninda. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. Hindi na ito bago sa akin. Bawat galaw, bawat hakbang, ay tila ba sinusundan ng hindi nakikitang mata ng kapalaran. Agad akong nagbihis at lumabas ng bahay. Naglakad ako patungo sa palengke. Ang aking mga paay parang may sariling isip na alam na ang daan. Sa aking bulsa, bitbit ko ang aking maliit na notebook, ang aking talaan ng mga panaginip. Dito ko isinusulat ang bawat detalye na maaari kong makalimutan sa aking pagdilat. Pagdating sa palengke, hinanap ko agad si Aling Rosa. Nakita ko siyang abala sa pag-ayos ng mga bagong dating na tela. Lumapit ako sa kanya at sa aking boses na puno ng pag-aalala, sinabi ko ang tungkol sa aking napanaginipan. Sa unay, nag-alinlangan siya. Ang kanyang mga matay nagtanong
kung ako'y nagbibiro lamang. Ngunit nang ipakita ko ang mga detalye sa aking notebook, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang takot na minsang nasa kanyang mukha sa panaginip ay unti-unting umusbong sa realidad. Kailangan mong gawin ang lahat para maiwasan ito, ang sabi ko. Mag-ingat ka sa lahat ng gamit na maaaring pagmulan ng apoy. Pinili ni Aling Rosa na makinig, na parang may tiwala siya sa akin kahit wala kaming malalim na pagkakaibigan. Nagpasalamat siya at nangako na magiging mas maingat. Sa loob-loob ko, umaasa akong sapat na iyon upang maiwasan ang sakuna. Ngunit habang papalayo ako mula sa tindahan, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Isang bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang may kulang. Isang detalye na hindi ko mawari. Bumalik sa akin ang imahe ng aking panaginip at doon ko napagtanto ang isang bagay na aking nakaligtaan. Ang apoy ay hindi nagmula sa tindahan ni Aling Rosa. Sa aking pagmamadali, hindi ko napansin na ang apoy ay nagsimula sa katabing tindahan, isang lugar na puno ng mga lumang kahoy na kasangkapan. Muli akong bumalik sa palengke, ngunit sa oras na iyon, narinig ko na ang mga sigaw at ang pag-aalarma ng mga tao. Ang sunog ay nagsimula na, tulad ng aking nakita. Ang mga bumbero ay nagdatingan at ang mga tao ay nagkukumahog na iligtas ang kanilang mga ari-arian. Ang usok ay umabot sa kalangitan at ang init ay nagbabanta sa lahat ng nasa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong ligtas si Aling Rosa. Ngunit ang sunog ay mabilis na kumalat sa iba pang mga tindahan. Ang aking puso'y bumigat sa pagkakatanto na kahit na nagawa ko ang lahat, may mga bagay na hindi ko pa rin kayang kontrolin. Ang propesya ay nangyari, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Habang nakatingin sa apoy na sumasakop sa palengke, naisip ko ang kahulugan ng aking mga panaginip. Ang mga ito ba'y pagbabala o simpleng mga pagsubok sa aking kakayahan? Ano ang kapalit ng bawat pagsisikap na baguhin ang hinaharap na aking nakikita? Sa gitna ng aking pag-iisip, may isang hindi kilalang tao ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang liwanag, ang uri ng liwanag na hindi ko pa nakita. Ang hinaharap ay hindi palaging naibabago, ngunit ito'y laging nagbabago, ang sabi niya. At pagkatapos ay naglahong parang usok sa hangin. Hindi ko alam kung siya'y bahagi ng aking imahinasyon o isa pang piraso ng palaisipan na kailangan kong tuklasin. Ngunit isang bagay ang sigurado, sa bawat paggising, isang bagong misteryo ang naghihintay sa akin. At sa bawat pagdilat ng aking mga mata, ang hinaharap ay patuloy na nagbabago. Laging may bagong kwento, bagong sakuna, at bagong pag-asa. Minsan ay iniisip ko kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, ako pa ang pinagkalooban ng ganitong klaseng kakayahan. Hindi ko alam kung ito ba'y isang biyaya o isang sumpa. Tuwing gabi, ako'y nababalot ng mga panaginip na tila ba'y mga pelikulang nagpapakita ng mga hinaharap na sakuna. Mga pangyayaring hindi ko lubos maisip kung paano ko maiiwasan. Kanina lamang, sa aking panaginip, nakita ko ang isang malaking sunog na magaganap sa isang lumang pabrika sa kabilang bayan. Kitang-kita ko ang mga naglalagablab na apoy, ang mga taong nagtatakbuhan, at ang mga sirena ng bumbero na humahaginit. Nagising akong pawis na pawis at humihingal, pero alam kong hindi ko ito pwedeng ipagsawalang bahala. Agad akong bumangon at nagdesisyong tawagan si Mang Lando, ang hepe ng bumbero sa aming lugar. Minsan ko na siyang natulungan noon nang makita ko sa aking panaginip ang isang aksidente sa kalsada. Naging maingat na rin siya at madalas akong kinukonsulta hinggil sa mga kakaibang nararamdaman ko tungkol sa mga sakuna. Nang makausap ko siya, hindi na siya nagulat. "Sige, Hija, agad naming tututukan yan,"
Salamat sa babala, sabi ni Mang Lando. Ngunit may halong pag-aalala ang kanyang tinig. Marahil ay sa dami ng beses na rin akong nagbigay ng mga babala na nagkatotoo. Lumipas ang ilang oras at hindi ako mapakali. Nagdesisyon akong pumunta mismo sa pabrika. Habang naglalakad, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila ba'y may dalang babala. Pagdating ko sa lugar, naroon na ang mga bumbero at sinisimulan na nilang inspeksyunin ang paligid. Mabuti at dumating ka, bati sa akin ni Mang Lando. Mukhang tama na naman ang nakita mo. Habang pinagmamasdan ko sila, napansin ko ang isang lalaking nakatayo malapit sa isang sulok. Nakasuot siya ng itim na jacket at tila ba pinagmamasdan din ng pabrika. May kakaiba sa kanyang presensya, tila ba siya ay bahagi ng isang palaisipan na hindi ko palubos na nauunawaan. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya at lumapit sa akin. "Hindi ka ba natatakot?" tanong niya. Nagulat ako sa kanyang tanong. "Sino ka?" "Ako si Enzo," pakilala niya. "Matagal na kitang pinagmamasdan. Alam kong marami ka nang nailigtas dahil sa iyong mga panaginip. Nagdalawang isip ako kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan." "Bakit mo ako pinagmamasdan? Alam mo bang may iba pang mga katulad mo?" tanong niya. "Mga taong pinagkalooban din ng kakayahang makakita ng hinaharap." Bigla akong napatigil. "Anong ibig mong sabihin?" "May iba pang mga manghuhula ng sakuna," sagot niya. "At hindi lang ikaw ang may kakayahan. May mga taong hindi gumagamit ng kanilang kakayahan para tumulong tulad mo. May iba na ginagamit ito para sa kanilang pansariling interes." Nakaramdam ako ng kaba sa kanyang mga sinabi. "Paano mo nalaman ang tungkol sa akin?" "May mga kasamahan ako," sabi ni Enzo. "Matagal na naming sinusubaybayan ang mga taong tulad mo at alam naming may mas malaking panganib na paparating. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko." Bago pa man ako makapagsalita, biglang nagliyab ang isang bahagi ng pabrika. Nagkagulo ang mga tao at mabilis na kumilos ang mga bumbero. "Narito na ang oras mo," sabi ni Enzo. "Ngunit hindi ito ang huli. May mas malaking darating." Bago ko pa siya matanong, naglaho siya na parang bula sa gitna ng kaguluhan. Naiwan akong naguguluhan at natatakot sa mga susunod na maaaring mangyari. Alam kong kailangan kong maging handa. Ngunit paano kung may mga taong ngang katulad ko na nagbabalak ng masama? Habang pinagmamasdan ko ang mga bumbero na patuloy na nilalabanan ng apoy, alam kong hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan kong hanapin ang iba pang mga taong tulad ko para sa higit na kaligtasan ng nakararami. Ngunit sino ang pagkakatiwalaan ko? At paano ko malalaman kung sino ang mga tunay na kaibigan sa mga nagtatago sa anino ng aking mga panaginip? Ang mga katanungang ito ang bumabagabag sa akin habang bumabalik ako sa aking bahay. Alam kong hindi pa rito nagtatapos ang lahat. At sa likod ng aking isipan, naroon ang takot sa kung ano ang maaaring ihatid ng susunod kong panaginip. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lamang sakuna ang aking kinatatakutan, kundi ang mga taong maaaring nasa likod nito. Sa kabila ng mga pangarap na umaalipin sa akin, hindi ko pa rin maiwasang humanga sa mga detalye nito. Ang mga panaginip ay tila mga pelikulang ipinapalabas sa aking isipan tuwing gabi, naglalaro sa pagitan ng katotohanan at imahinasyon. Ngunit sa umaga, ang mga ito ay nagiging mabibigat na pasanin, mga babala ng mga hinaharap na sakuna, na ako lamang ang may kakayahang makita. Sa gabing ito, habang ako'y nakahiga sa aking kama, pinipilit kong palisin ang takot na bumabalot sa akin. Alam kong anumang sandali, ako'y muling dadalhin sa mundo ng mga panaginip. Isinara ko ang aking mga mata, umaasang sa pagkakataong ito ay wala akong makikita. Subalit, hindi nagtagal.
Naramdaman kong muli ang paghatak ng isang puwersa patungo sa hindi ko maipaliwanag na dimensyon. Sa aking pagmulat, ako'y nasa isang lugar na kilala ang mga mata, ngunit hindi ang puso. Isang malawak na kalsada, puno ng mga sasakyang nagmamadali, ang bumungad sa akin. Naroon ako sa gilid, pinagmamasdan ng daloy ng mga tao. Bawat isa'y may kanya-kanyang layunin. Sa gitna ng ingay ng mga busina at yabag, napansin ko ang isang lalaki na nasa kabilang panig ng daan. Ang kanyang mukha ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Habang siya'y lumalapit, nagbagong anyo ang paligid. Ang mga tao ay naglaho at ang mga sasakyan ay huminto sa paggalaw. Kami na lamang ang naiwan sa gitna ng katahimikan. Sinubukan kong lumapit upang makilala siya. Sa bawat hakbang ko, ang kalsada ay tila humahaba. Ang distansya'y hindi nagbabago. Nang sa wakas ay nagtagpo ang aming mga mata, nabalot ako ng kakaibang pakiramdam. Ang kanyang tingin ay puno ng pakiusap na para bang mayroon siyang nais ipabatid. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang paligid ay biglang nagbago. Ang kalsada ay nabalot ng liwanag at ang mga pader ng mga gusali ay nagmistulang salamin, nagpapakita ng mga imahe ng mga sakuna, sunog, pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga ito'y mga piraso ng hinaharap na aking nakikita sa bawat gabing pagdalaw sa mundo ng panaginip. Bigla kong narinig ang kanyang tinig, tila nagmumula sa lahat ng direksyon. "Ikaw ang susi," sabi niya. "Ikaw lang ang makapipigil sa mga ito." Bago pa man ako makasagot, ang mga salamin ay nabasag at ako'y nagising mula sa panaginip, hingal na hingal at pawisan. Ang pagkamulat ay laging madilim at puno ng kalituhan. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon akong malinaw na mensahe. Ako ang susi. Ngunit paano? Paano ko mapipigilan ang mga sakuna na patuloy na umiikot sa aking isipan? Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang paggalaw sa aking tabi. Ang aking telepono ay nag-vibrate, senyales ng isang mensahe. Binuksan ko ito at ang mga kataga mula sa hindi kilalang numero ang tumambad sa akin. "Alam namin kung sino ka. Alam namin kung ano ang nakikita mo. Kumilos ka o kami ang kikilos." Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang tungkol sa akin. Ang aking kakayahang makita ang hinaharap. Ngunit ang mensaheng ito ay nagbigay sa akin ng ideya na hindi ako nag-iisa. May mga taong may kaalaman sa aking mga karanasan at may plano silang hindi ko alam. Muli kong sinuri ang mensahe at sa dulo nito'y may isang nakalakip na larawan. Isang imahe ng lalaking nakita ko sa aking panaginip. Ang kanyang mata'y puno ng pakiusap at sa pagkakataong ito, ang kanyang bibig ay nakabukas, tila nagsasalita. Subalit wala akong marinig. Sinubukan kong isara ang aking mga mata, umaasa na muling makita ang kanyang mensahe. Ngunit ang paligid ay nanatiling tahimik. Ang aking panaginip ay hindi na muling bumalik. Sa kabila ng lahat, alam kong may oras pa. Ang mensahe ay nagsisilbing babala, isang banta na dapat kong pakinggan. Kung hindi ako kikilos, may ibang gagawa nito sa aking lugar. At sa likod ng lahat ng ito, ang larawan ng lalaki ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ngunit sino nga ba siya? At paano ko siya matutulungan? Sa kabila ng takot, alam kong isang bagay ang sigurado, hindi ko kayang tumigil. Sa kabila ng mga sakuna, sa kabila ng mga misteryo, ako'y magpapatuloy. Dahil sa gabing ito, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng panaginip ay dapat katakutan. Ang ilan ay dapat yakapin upang makahanap ng daan patungo sa hinaharap na dapat baguhin. Ang oras ay tumatakbo at ako ang susi. Ngunit ang pintuan ay nananatiling sarado at ang susi ay hindi ko pa nasusubukan sa kandado. Sa bawat umagang pinipilit kong bumangon, tila may bigat na nakadikit sa aking katawan.
Hindi ito pisikal na pagod, kundi isang espiritual na pagod na dulot ng sunod-sunod na panaginip. Ang mga panaginip ay tila nagiging mas malinaw, mas detalyado, at mas nakakabahala. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nangyayari ang mga eksena sa hinaharap. Mga sakunang pumipinsala sa mga tao, lugar, at kahit sa likas na yaman. Ngayong umaga, nagising akong may halo-halong pakiramdam, takot, pag-aalala, at isang kakaibang pagnanais na iligtas ang mga tao sa sakuna. Ang panaginip ko kagabi ay nagsimula sa isang tahimik na baybayin, puno ng mga taong masayang naglalakad, nagtatampisaw sa tubig, at nag-i-enjoy sa kanilang bakasyon. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dagat, na kanina'y kalmado, ay nag-umpisang mag-alon ng malakas hanggang sa lumitaw ang isang napakalaking alon na papalapit sa kanila. Alam kong ito ang susunod na sakuna, isang tsunami na magdadala ng kapahamakan. Nang magising ako mula sa panaginip na iyon, agad akong tumayo at naglakad papunta sa aking istante kung saan naroon ang aking notebook. Dito ko isinusulat ang bawat detalye ng aking mga panaginip. Sa aking pagsusulat, naisip ko ang isang bagay na hindi ko pa sinubukang gawin, ang direktang makipag-ugnayan sa mga awtoridad upang balaan sila. Ngunit paano? Paano ko ipapaliwanag ang aking mga panaginip nang hindi nila itinuturing na kabaliwan ang aking mga sinasabi? Habang iniisip ko ito, narinig ko ang tunog ng telepono. Isang tawag mula kay Lila, ang matalik kong kaibigan na minsan ko nang nasabihan tungkol sa aking mga panaginip. Agad niyang sinabi, "May narinig ako tungkol sa isang babala mula sa weather station. Mukhang may paparating na bagyo sa baybayin." Bagyo? Tanong ko, nagtataka. Kung ito ang tinutukoy ng aking panaginip, ngunit hindi ito isang bagyo, kundi isang tsunami. Ang babala ay hindi sapat. "Lila, may kailangan kang malaman," sabi ko. Halos hindi ko na malaman kung paano ko sisimulan. "May nakita akong mas malala pa sa bagyo. Isang tsunami." Nagulat si Lila sa sinabi ko, ngunit alam niyang hindi basta-basta ang aking mga panaginip. "Ano ang plano mo?" tanong niya. "Ipapaalam ko ito sa mga awtoridad. Kailangan nilang malaman. Kailangan nilang kumilos," sagot ko, puno ng determinasyon. Sa oras ding iyon, nagpasya akong pumunta sa lokal na tanggapan ng pamahalaan. Sa daan, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ko sila mapapaniwala. Paano ko maipapaliwanag na ang aking mga panaginip ay totoong nangyayari nang hindi nila ako itinuturing na baliw. Ngunit alam ko, wala nang oras para mag-alinlangan. Pagdating ko sa tanggapan, lumapit ako sa isang desk kung saan naroon ang isang opisyal. "May kailangan po kayong malaman," sabi ko. "May halong kaba sa aking boses. May paparating na sakuna sa baybayin, isang tsunami." Tumingin siya sa akin na may pagtataka. "Ano ang basehan mo para sa sinasabi mo?" tanong niya. Hindi ko po kayang ipaliwanag ng detalyado, ngunit alam kong ito ay mangyayari. Nakikita ko ang hinaharap sa aking mga panaginip. Kailangan niyo pong gumawa ng aksyon bago pa mahuli ang lahat. Sa kabila ng aking pagmamakaawa, nakita ko ang pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Ang weather station ay nagbabana ng babala tungkol sa bagyo. Ngunit tsunami, wala kaming nakikitang indikasyon. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong ang oras ay tumatakbo. Ang mga tao sa baybayin ay nasa panganib. Ngunit paano ko sila makukumbinsi? Sa puntong iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang twist na hindi ko inaasahan. Naalala ko ang isang bagay mula sa aking mga panaginip, isang tanda na paulit-ulit na lumilitaw, isang simbolo na tila naglalarawan ng sakuna. Agad kong kinuha ang aking notebook at ipinakita ang simbolo sa opisyal.
Ito ang nakita ko sa aking panaginip. Ito ang tanda ng paparating na sakuna. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila may kilala siya sa simbolo. Saan mo ito nakita? Tanong niya. May bahagyang pag-aalala sa boses. Nasa aking panaginip. Sagot ko. At ito rin ang nakita ko sa mga balita noon bago nangyari ang isang sakuna. Tila nag-isip ang opisyal at sa wakas ay nagdesisyon. Sige, ipapakalat ko ang babala. Wala namang mawawala kung tayo'y mag-iingat. Habang lumalabas ako ng tanggapan, naramdaman ko ang bahagyang kaginhawaan, ngunit hindi ko pa rin maiwasang magtanong sa sarili, bakit alam ng opisyal ang simbolo? Ano ang koneksyon nito sa aking mga panaginip? Habang naglalakad ako pa uwi, naramdaman ko ang kakaibang malamig na hangin. At sa kabila ng kaunting tagumpay, alam kong may mas malalim pang misteryo ang kailangan kong tuklasin. Anong lihim ang nagtatago sa likod ng aking mga panaginip? At paano ito makakaapekto sa hinaharap? Ang tanong na ito ay tila bumabalot sa akin. Nag-iiwan ng isang misteryo na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang bawat gabi ay magdadala ng panibagong paghamon sa aking kakayahan at pananaw sa hinaharap. Ang mga mata ko'y dahan-dahang dumilat, pilit na bumabalik sa katotohanan mula sa isang mapanglaw na panaginip. Sa aking pagbangon mula sa kama, dama ko ang bigat ng responsibilidad at ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aking katawan. Muli na naman akong nagising na may kaalaman sa sakunang paparating. Ang mga simbolo at mga pangitain ay naglalaro sa aking isipan, nagpapaalala sa akin ng mga bagay na hindi ko nais makita. Sa bawat pagpatak ng ulan sa labas ng aking bintana, nararamdaman ko ang pag-usok ng takot sa aking dibdib. Ang mga pangitain ay hindi simpleng mga larawan lamang. Ang mga ito'y mga babala na kailangan kong bigyang pansin. Nagsimula akong maglakad papunta sa kusina, umaasang ang mainit na tasa ng kape ay magbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang mga balakid ng araw na ito. Habang iniinom ko ang kape, unti-unting bumalik sa akin ang mga imahe ng panaginip ko kagabi. Isang sunog sa isang gusali sa tabi ng kalsada, mga tao'y nagtatakbuhan. Ang kanilang mga pagmamakaaway umaalingaw-ngaw sa hangin. Alam kong hindi ko ito pwedeng baliwalain. Kailangan ko itong aksyonan bago maging huli ang lahat. Ngunit paano ko ba sisimulan ang lahat ng ito? Paano ko ba ipapaabot ang aking babala sa mga tao kung ang tanging batayan ko'y ang mga pangarap na tila walang puwang sa realidad? Nagpasya akong lumabas ng bahay, dala ang aking cellphone, umaasang makahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa aking paglalakad sa makipot na kalsada, ang mga mukha ng mga tao'y naglalaman ng iba't ibang kwento. Hindi nila alam ang panganib na nagtatago sa likod ng kanilang normal na araw. Sa isang sulok, nakita ko ang lumang gusali na nasa aking panaginip. Tila nag-aanyaya ito ng kapahamakan na para bang nagbabanta sa bawat dumadaan. Nagsimula akong magtanong sa mga tao sa paligid. May napapansin ba kayong kakaiba sa gusaling ito? Ang ilan ay umiiling. Ang iba na may nagtataka sa aking tanong. Walang nagbibigay ng kasagutan na magpapatunay na may panganib nga. Ngunit sa kabila ng kawalan ng tiyak na ebidensya, alam kong kailangan kong kumilos. Nagdesisyon akong pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero. Ang mga tauhan doon ay mukhang abala sa kanilang mga gawain. Lumapit ako sa isang bumbero, nagpakilala at sinubukang ipaliwanag ang aking mga pangitain. Alam kong mahirap paniwalaan, pero pakiramdam ko'y may sunog na mangyayari sa gusaling iyon. Sabi ko habang itinuturo sa mapa ang lokasyon. Tiningnan niya ako ng may pag-alinlangan, ngunit sa kabutihang palad,
may isang opisyal na mukhang interesado sa aking kwento. Minsan, ang mga hindi pangkaraniwang bagay ay nagbibigay ng babala na hindi natin dapat ipagwalang bahala, sabi niya. Sa kanyang utos, agad nilang inimbestigahan ang gusali, naghahanap ng anumang palatandaan ng panganib, habang nagmamasid ako sa kanilang ginagawang pagsisiyasat, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang hangin ay tila nagbago, bumigat, at nagdala ng kakaibang presensya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam kong may mas malalim pang dahilan ang aking mga panaginip. Ang mga ito'y hindi lamang simpleng babala, kundi bahagi ng isang mas malaking larawan. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang di kilalang numero. Hindi mo pa nakikita ang lahat. Ang iyong mga panaginip ay susi sa mas malaking misteryo. Mag-ingat ka. Napalunok ako. Ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumalim. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? Paano niya nalalaman ang tungkol sa aking mga panaginip? Ang mga tanong ay nagpatuloy, ngunit wala akong sagot. Ang tanging alam ko lamang ay may nagmamasid sa akin, may gumagabay sa aking landas. Ang pagsisiyasat sa gusali ay nagpatuloy, ngunit ang aking isipan ay nababalot ng takot at pagkasabik sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga pangarap ko ba'y magdadala ng liwanag sa kadiliman o ito'y magiging simula ng mas malaking sakuna? Sa pag-alis ko sa istasyon ng bumbero, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dala ng mga bagong pangitain. Ang mga hakbang ko'y naglalakbay sa landas na hindi ko pa nakikita. Ang hinaharap ay tila isang malalim na dagat na puno ng misteryo. Sa gitna ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong patuloy na magtiwala sa aking mga panaginip, kahit gaano pa ito kakumplikado. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang patuloy na naglalaro. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng aking mga panaginip? At sino ang nasa likod ng misteryosong mensahe? Sa bawat pagdampi ng liwanag ng buwan, sa aking silid, tila ba isang pahiwatig ang hatid ng malamlam nitong sinag? Muli, sa gabing ito, ako'y nahimlay na puno ng balisang pag-aasam sa mga susunod na pangyayari. Ilang beses ko nang naramdaman ang malamig na hangin na sumasalubong sa akin. Kapag ako'y pumikit, isang senyales na ako'y papasok na sa mundo ng panaginip, kung saan ang hinaharap ay bumubukas sa aking harapan. Nasa loob ako ng isang lumang silid-aklatan, pinapalibutan ng mga librong tila ba may kababalaghan. Ang bawat pahina'y puno ng kwento ng mga taong nakaranas ng sakuna, mga bagyong nagwawasak, lindol na umuuga sa mundo, at mga apoy na lumalamon sa lahat. Ang mga librong ito ang nagiging susi ko sa mga pangitaing bumabalot sa akin tuwing ako'y nahihimbing. Mula sa likuran ko, narinig ko ang pagkaluskos ng mga paa. Isang matandang lalaki ang lumitaw, may hawak na aklat na ang pabalat ay itim na itim. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng misteryo at kaalaman. Na tila ba alam ang takbo ng oras. Narito ang huling kabanata, wika niya, sabay abot ng aklat sa akin. Sa paghawak ko sa aklat, kusang bumukas ang mga pahina nito, at ako'y nababalot ng kakaibang damdamin. Dito'y nakita ko ang sarili kong nakatayo sa gitna ng isang lungsod na hindi ko pa kailanman napuntahan. Ang mga sagusali modernong-moderno, ngunit may kakaibang tensyon sa paligid. Ang mga tao'y nagmamadali, tila ba may hinahabol na oras, o baka naman sila ang hinahabol ng oras. Napansin ko ang kalangitan, puno ng maiitim na ulap na parang nagbabantang bumagsak anumang sandali. Ang hangin ay puno ng kakaibang enerhiya, isang pakiramdam na kahit hindi ko pa nararanasan, ay alam kong may panganib. Biglang umalingaw-ngaw ang sirena sa buong lungsod, senyales ng isang sako ng paparating. Ngunit, sa kabila ng lahat,
may isang bagay na kakaiba. Isang bagay na hindi ko naisipang mangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Alam mo ang mangyayari, hindi ba? Tanong niya sa boses na puno ng pag-asam. Hindi ko alam kung paano siya nakilala ang aking kakayahan, ngunit may isang bahagi ng aking kalooban na nagsasabing hindi siya ordinaryo. Oo, sagot ko. Ang boses ko'y puno ng pag-aalinlangan. Ngunit paano mo nalaman? Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo. Hindi lang ikaw ang may kakayahan, sagot niya. Sabay abot ng isang maliit na pendant na hugis buwan. Ito ang susi. Sa oras na gamitin mo ito, malalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit napapanaginipan mo ang hinaharap. Biglang nagbago ang paligid at ako'y nagising sa aking kama. Ang pendant ay nasa aking kamay. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, puno ng takot at pag-asa. Alam kong hindi na ito isang karaniwang panaginip. Ito'y isang tawag, isang pahiwatig na ang aking kakayahan ay mas malaki pa sa inaakala ko. Ngunit bago ko pa man lubusang maunawaan ang lahat, narinig ko ang isang tawag mula sa aking ina sa ibaba. May dumating na sulat para sa iyo, sigaw niya, puno ng pag-aalala. Bumaba ako, ang pendant ay mahigpit na hawak sa aking palad, puno ng kaba, sa kung ano ang laman ng sulat. Sa pagbukas ko ng sobre, isang manipis na papel ang lumitaw. Ang mga salitang nakasulat ay tila ba nakaukit sa aking isipan. Alam namin ang iyong kakayahan. Hindi ka nag-iisa. Dumating ang oras upang malaman ang buong katotohanan. Kahit papuno ng takot ang puso ko, alam kong ito na ang simula ng mas malaking kwento. Ang mga pangarap na dati puno ng sakuna ay nagdala sa akin sa isang landas na hindi ko akalaing tatahakin ko. Sa mga susunod na gabi, alam kong hindi ko na lamang papanoorin ang mga pangyayari. Ako'y magiging bahagi ng isang mas malaking plano, isang plano na hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang batang babaeng iyon? At paano niya nalalaman ang lahat ng ito? Ang sagot ay maaaring nasa pendant na hawak ko. Ngunit may bahagi sa akin na natatakot sa kung ano ang maaaring naghihintay sa likod ng misteryong ito. At sa ganitong paraan, nagsimula ang bagong yugto ng aking buhay. Isang yugto na puno ng hindi maipaliwanag na misteryo at mga pangarap na puno ng propesya. Lahat ng gabi, napapanaginipan ko ang hinaharap muli akong nagising mula sa isang panaginip na tila ba isang pelikula ng hinaharap. Ang aking mga matay dahan-dahang dumilat sa liwanag ng umaga, ngunit ang aking isipan ay nananatiling nakapako sa mga eksena ng kaguluhan na aking nasaksihan sa aking pagtulog. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang mga panaginip ko o ang katotohanang unti-unti silang nagiging totoo. Kahapon, nakita ko sa panaginip ang isang matinding bagyo na puminsala sa bayan namin at ngayon, heto ako, nakaupo sa gilid ng kama, naririnig ang mga balita sa radyo tungkol sa paparating na bagyo. Ang mga tao sa paligid ko ay abala sa paghahanda, ngunit ako'y tila ba nakalutang. Alam ko na ang mangyayari. Nakita ko na ito. Ngunit paano ko ba sila matutulungan? Nagsimula akong maglakad papunta sa kusina. Ang aking mga paay tila mabigat. Bawat hakbang ay may dalang kaba. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin makuhang sabihin sa kanila ang tungkol sa mga panaginip ko. Paano kung hindi sila maniwala? Paano kung hindi ko maipaliwanag na ang lahat ng ito ay hindi lamang katang-isip? Sa bawat araw na lumilipas, ang bawat panaginip ay nagiging mas detalyado, mas malinaw, at mas nakakatakot. Habang naglalakad ako sa bayan, ramdam ko ang takot sa paligid. Ang mga tao'y nagmamadali. Ang mga tindahan ay pinipilahan para sa mga pangangailangan.
Ang hangin ay nagsisimula ng lumakas, tanda ng paparating na unos. Sa kabila ng aking pag-aalala, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking bulsa. Hinugot ko ang isang maliit na papel na hindi ko maalala kung paano napunta sa akin. Ang mga mata mo ang susi, nakasulat sa papel. Sino ang naglagay nito sa bulsa ko? At ano ang ibig sabihin nito? Ang mga mata ko ba ang susi sa kaligtasan? Sa mga panaginip ko, palaging may isang bahagi na hindi ko maipaliwanag. Isang madilim na silid na puno ng mga matang tila ba nakatingin sa akin, ngunit hindi ko makita ang kanilang mga mukha. Sa bawat paglipat ng oras, ang bagyo ay lalong lumalapit. Sa labas ng bintana, kitang-kita ko ang makapal na ulap at maririnig ang malakas na hangin. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng maglagay ng mga barikada sa kanilang mga bahay. Naririnig ko ang kanilang pag-uusap, ang mga boses na may halong takot at pag-asa. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang isang panaginip na aking napanaginipan noong isang linggo. Isang imahe ng isang batang lalaki na nakatayo sa gitna ng ulan, ang kanyang mukha'y puno ng takot. Alam ko kung saan ito mangyayari, sa lumang tulay sa may ilog, kung saan ang tubig ay palaging umaapaw kapag bumagyo. Dali-dali akong nagbihis at nagpasya na pumunta sa tulay. Alam ko na ito na ang pagkakataon ko para patunayan sa aking sarili na ang mga panaginip ko ay hindi lamang babala kundi gabay. Habang papalapit ako sa tulay, ramdam ko ang malakas na hangin na halos itumba ako, ngunit hindi ako nagpadaig. At doon, sa gitna ng tulay, nakita ko ang batang lalaki, eksaktong katulad ng nasa panaginip ko. Ang tubig ay nagsisimula ng umapaw at siya'y nakatayo. Tila ba hindi alam ang gagawin. Tumakbo ako papunta sa kanya. Ang aking puso'y kumakabog sa kaba. "Halika! Sumama ka sa akin!" Sigaw ko, inaabot ang kanyang kamay. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na agos ng tubig ang dumaan at ang tulay ay nagsimulang magiba. Ang lahat ng nangyayari ay tila sa isang mabagal na pelikula. Ang batang lalaki ay nahulog sa tubig at ako'y nauwi sa pag-aalinlangan. Paano kung hindi ko siya mailigtas? Paano kung ang panaginip ko ay hindi sapat na babala? Sa pagkakataong iyon, narinig ko ang isang boses, tila ba mula sa aking isipan. Ang mga mata mo ang susi, muling umalingaw sa aking tainga. Ano ang dapat kong gawin? Ang mga mata ko ba ang makakatulong sa akin na iligtas ang batang ito? Sa pag-aalinlangan at takot, isinara ko ang aking mga mata, umaasa na makikita ko ang sagot. At sa kadiliman ng aking isipan, isang liwanag ang lumitaw. Ang liwanag na nagturo sa akin sa isang ligtas na daan sa tabi ng tulay. Ang daan na hindi ko nakita kanina. Mabilis kong dinilat ang aking mga mata at dali-daling pumunta sa ligtas na daan. Sa wakas, naabot ko ang batang lalaki at hinila siya palayo sa panganib. Ngunit sa pag-abot ko, napansin ko ang isang tattoo sa kanyang braso. Isang simbolo na pamilyar sa akin mula sa aking mga panaginip. Isang simbolo ng isang misteryo na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa kabila ng aking pagtatagumpay, alam ko na may mas malalim na kwento na dapat kong tuklasin. Habang kami papalayo sa tulay, naramdaman ko ang kakaibang pagnanasa na malaman ang katotohanan sa likod ng simbolo at ang papel na ginagampanan ng aking mga mata sa misteryo ng hinaharap. Ang bagyo ay hindi lamang pisikal, kundi simbolo ng mga darating pang pagsubok. Ang alam ko lang, ang aking mga panaginip ay may mas malalim pang kahulugan at ang susi ay nasa akin.